communication matters. Kahit saan, sa magkaibigan, magkabarkada, sa opisina, sa school, in any relationship, communication matters. Kasi pag walang communication, merong misunderstanding. Pag merong misunderstanding, kasunod, conflict. Kaya napakahalaga ng communication. Sabi po ni Chiki and Nobby Ann sa kanilang book, there are 3 reasons why marriage fail. Number 1 doon ay lack of communication. Pag wala talagang komunikasyon, nasisira ang anumang relasyon. So in order for us to have a better and stronger relationship, communication is the key. Dapat nag-uusap para naiiwasan ng misunderstanding. Kaya dapat ng dialogue sa bahay, we need to talk. Kailangan nating mag-usap. Kailangan natin itong pag-usapan. Bagamat, magkaiba ng way of communication ang lalaki at babaeng. Sa ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ano po, kailangan yan. Pero pag tinignan nyo, ibang makipag-communicate ang husband and wife. Napansin nyo? Ibang-iba tayo makipag-communicate. Tignan nyo ang pagkakaiba. Halimbawa, si Mr. galing sa labas, sa opisina, sa outing, sa galaan, sa tropa, whatever na kanyang ginawa buong maghapon, umuwi siya ng gabi. Ang tanong ng asawa, kumusta ang araw mo? Alam naman niya kung saan siya galing. Ano po, siyempre, alam mo naman, pumasok siya, nag-outing. Alam nga namang sikreto yun. Ano po? Ang question ng asawa, kumusta ang lakad mo? Tama? Anong sagot ni Mr.? Okay naman. Buong maghapon siyang wala, ang sagot lang niya, okay lang. Okay naman. Sounds like your husband. Tama? Diba ganyan ang mga husband sumagot? Ano? Okay lang. Diba? Napaka-short lang. Pero maghapong nawala, yun lang ang sagot. Kaya minsan nagagalit ang mga wife eh. Hindi nila naiintindihan yun. Ganun lang talaga kami sumagot. Ang babae, pag tinanong mo, lumabas siya, galing siya kung saan-saan, tapos pagrating niya, ng gabi, tinanong mo, oh, kumusta ang lakad mo? Sabi ng husband, oh, maupo kayo. Mahabang kwentuhan yun. Ano? Alam mo, darling, kanina, nung ihatid mo ako dun sa kanto, ang tagal ko pang nag-antay doon bago dumating ang jeep. Sana di mo muna pala ako iniwan. Pagdating ng jeep, pagsakay ko, naku po, yung jeep namin, kung saan sa ang kanto humihinto, kaya na-late kami. Diba? Doon naman sa opisina namin, gato, ganyan. Tapos kaninang pauwi ako, buong araw niya, ikukwento niya. Diba? Ibang-iba ang way of our communication. Kasi nga, pag ang lalaki nagsalita, concise. Pag ang babae nagsalita, paragraph. Ano? Talagang maramihan yan. Ano? Pero we still need to communicate. Kasi importante ang communication sa mag-asawa. So most probably, hindi sinabi ni Abraham ang pinag-usapan nila ng Diyos sa chapter 15. Diba sa chapter 15 sabi ng Diyos, inuulit ko ang promise ko sa iyo. Diba? Nire-remind kita about my promise that I will bless you, that I will make you a great nation, pararamihin ko ang lahi mo. Hindi ko nakakalimutan ng promise ko. Sabi ng Diyos, gagawin ko yan. Hindi sinabi ni Abraham kay Sarai, most probably, yung promise na yon. Eh, itong si Sarai, desperada na, hindi pa rin magkaanak-anak. So, nakaisip siya ng way. Listen, kung sinabi sana ni Abraham kay Sarai na nakausap ko ang Diyos, yung promise niya sa atin, ni-remind niya, magkakaanak daw tayo at pararamihin niyang lahi natin. Eh, di sana hindi siya nakaisip ng ganung paraan. Di ba? Why? Because communication matters. Importante yun. Halimbawa, merong mag-asawa, gusto nilang isurprise yung anak nila kasi araw-araw yung anak nila nagsasabi na bili niyo akong cellphone, yung iPhone, ganyan. Siyempre, yung mga magulang isusurprise yung anak, magbe-birthday na, di ba? Pareho silang bumili. Di ba?
Surprise! Na-surprise silang dalawa, parang silang may hawak na iPhone. Kasi walang communication. Ganong ka-importante na nag-uusap ang mag-asawa para walang misunderstanding, walang conflict. So napakahalaga niyan. Tignan niyo mga kapatid, ang sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15, yung in-skip natin. Itinanong ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? In other words, sinasabi ni Abraham, paano ko masisigurong mangyayari itong promise nyo? Ganun lang ang ibig sabihin. Anong sabi ng Diyos? Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo'y mangingibang bayan, magiging alipin doon sa loob ng 400 na taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Nangyari na ba yan? No. Future yan. Si Abraham pa lang, wala pa si Isaac, wala pa si Jacob, wala pa si Joseph. Mahabang panahon pang nangyari yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na, Abraham, yung promise ko sa iyo mangyayari. Alam mo bakit? Kasi yung future, ikukwento ko sa iyo. Ano yung future? Yung lahi mo, pupunta yan sa ibang bansa. Mangingibang bayan, magiging alipin doon for about 400 years. Saan yun? Egypt. Inalipin sila sa Egypt. Pero sabi ng Diyos, aalisin ko silang doon. Pero pag alis nila roon, marami na sila. Higit sa lahat, marami na rin silang kayamanang dala-dala. Yan ang blessing ng Panginoon. So, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, yung future, ikukwento ko na sa iyo bilang katunayan na yung pangako ko sa iyo, gagawin ko. Yun yung hindi na ikwento ni Abraham sa kanyang asawa, kaya nagkaroon sila ng problema.